Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Ako nga po pala si Martha, 29 years old, isang ina, asawa at kapatid. Tubong Cebu lamang po kami at ang aming buong pamilya ay fan na fan ng inyong programa kaya naisip naming ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng Pasko para sa amin. Simula po nung ikinasal kami ng asawa kong si Marcos, excited na talaga kami magka-baby. 25 years old ako nung ikinasal kami at nabigyan kami ng baby nung 27 na ako. Pero hindi naging madali ang lahat. Buhay ko at buhay ng baby ko ang nalagay sa alanganin. Naging maingat naman po ako sa aking pagbubuntis at wala naman akong dinaramdam na sakit kaya nabigla kami sa nangyari. December 18, 2021, alas 11 ng gabi. Kakauwi lang ni Marcos galing trabaho nang bigla ko naramdaman na parang manganganak na yata ako. Ang akala namin last week of December pa ako manganganak. Inobserbahan ko muna pero nabigla ako nung naramdaman ko na parang lalabas na talaga ang baby at hindi nga ako nagkamali. Lumabas nga siya. Lumabas siyang iba ang kulay, hindi umiiyak. At parang hindi humihinga. Nagpanik na ako at si Marcos. Hindi ko na ininda ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang importante sa akin, madala namin si baby sa ospital agad-agad. Pagdating namin sa ospital, nawalan na rin ako ng malay. At hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko alam kung nabuhay ba ang aming baby o hindi. Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit magtatampot? Nilisan ako, mawawala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko? Hinuli lang mo. Sayang, sinta, ang sinumpan at pagtitinginan tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Sayang, sinta, ang sinumpan at pagtitinginan
sa'yo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Ang sabi ng doktor, kailangan namin siyang i-incubate dahil hindi normal ang heartbeat at paghinga niya. Ang nangyari sa akin, resulta ng kakaibang pagporma ng aking bahay bata bago pa man ako makapanganak. Lubos ako nabigla sa sinabi niya. Kung ano-ano pang mga sinasabi ng doktor na hindi ko na naintindihan. Wala akong maisip na nagawang mali pero gusto kong sisihin ang sarili ko. December 20, 2021. Kinausap kami ng doktor. Magandang aura niya sa pagpasok sa kwarto at napakagandang balita ang kanyang binahagi. Hindi niya raw maintindihan kung anong nangyari dahil wala pa naman daw silang malalim na test na ginagawa pero nung chinek nila yung status ng baby ko, normal yung lahat. Kinailangan na lamang siyang obserbahan ng 24 hours at kung magiging okay man, pwede na kaming umuwi. Ang kasunod nun ay magandang balita na ipinagpasalamat ko talaga sa Diyos. Okay ang lahat. Okay si baby. Okay ako. Akala ko magiging malungkot na ang Pasko para sa aming pamilya. Naiuwi namin si Baby Jimwell sa bahay at sabay naming sinalubong ang Pasko. Punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ang puso ko ng mga panahong yun. Doon ko na napagtanto na ang tunay na diwa ng Pasko ay pamilya at pagmamahal. Kailanman, wala nang mas liligaya at sasarap pa na makitang kumpleto at malusog ang pamilya. Sa Paskong darating, masaya na ako na makitang masigla at nakangiti ang aking mag-ama. Dalangin ko na ang bawat isa ay matanggap na ang pinaka-inaasam-asam nilang regalo. Salamat po MOR at binigyan niyo po ako ng permiso na ibahagi ko yung karanasan ko sa mga nagdaang Pasko. Lubos na gumagala, Martha. Kumukuti-kutita ang tala sa langit, kasabay ng hangin, amihang lamig, iliwanag ang bawat eskinita, dilim mapapawi sa hinging na tala. Kaya naman tayo, bawat kislap nito, magsisilbing ginang ng pag-asa sa mundo. Ngayong Pasko, ang hangat ko na mabuo tayo at maging ilaw sa dulo. Ngayong Pasko, kasama kang tatawid daanan.
Pasko. Ilawan, iilaw, sama-sama tayo. Ilaw, iilaw, ilawan ng Pasko. Ilawan, iilaw, ilaw ng Pasko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.